Isang nakakagimbal na bagong ulat na nakapaloob sa isang viral video ay lumabas na may kakilakilabot na paratang na ang pagdurusa ni Kris Aquino ay hindi sa katunayan medikal. Sinasabi ng ulat na ito ay resulta ng kulam upang kukulam. Sa balitang kumakalat ngayon sa social media sa pagkakaaresto ng isang kilalang haligi ng industriya, sinabi ng mga netizens na may connection ito sa dinadanas ngayon ni Kris na tila wala ng katapusang pagdurusa sa kanyang iniindang sakit. Hindi man kinumpirma sa mga nasabing balita ang pagkakakilanlan ng nasabing celebrity, pero marami na ang nagsasabi na ito ay walang iba kundi si Elizabeth Oropesa. Ang nasabing mga balita ay kinontra din ng ibang mga netizens dahil wala itong kinalaman kay Kris kundi isa itong kaso ng pagkakalulong sa mga ipinagbabawal ng gamot at hindi si Elizabeth ang tinutukoy dito. Ang nag-iisang paputok na pag-aangkin na ito ay nagbukas ng isang madilim na kahon ng Pandora na inilipat ang pag-uusap mula sa medisina at pananampalataya sa isa sa mga madilim na sining at personal na paghihigante. Ito ay isang kwento na naghahayag na higit patungkol sa isang mga kultural na pagkabalisa at sa nakakalason na kalikasan ng mga pampublikong away kaysa sa anumang medikal na katotohanan. Upang maunawaan kung paano makakuha ng traksyon ang isang kwentong ito, dapat munang maunawaan ng isa ang bakit. Bakit si Elizabeth Oropesa? Sa mga tagapagatid ng chismis na ito, malinaw ang motibo. Si Oropesa ay, sa mga nakaraang taon, ay isa sa mga pinakabokal at matalas na mga kritiko ni Kris Aquino at ng kanyang pamilya. Hindi simpleng showbiz spot ang kanilang awayan. Ito ay malalim na nakaugat sa politikal na pagkakahati. Si Oropesa ay naging matibay at asang taga-suporta ng mga administrasyong Marcos at Duterte, mga pwersang pampolitika na direktang tumatayo, makasaysayang oposisyon sa pamana ni Aquino. Walang means na salita ang Oropesa. Sa nakaraan, gumawa siya ng mga pampublikong payag na lubos na kritikal para kay Kris Aquino sa kasaysayan ng politika ng kanyang pamilya at sa kanyang pampublikong katauhan. Sa nakakalason na ekosistem ng mga online na away, ginagawa nitong numero 1 ang kanyang kaaway sa publiko para sa mga lulesteng Aquino. Ito ay isang awayan na binuo sa pinakamalalim, pinaka-polarizing division sa modernong lipunang Pilipino. Ito ang ebidensya na ginagamit ng mga tagapagatid ng kwentong kulam bilang kanilang pundasyon. Para sa kanila, hindi ito nagkataon. Nakita nila ang isang babae na nagdurusa mula sa isang misteryoso, masalimuot, hindi sumusukong sakit na nagpagulo sa mga doktor. Nakita nila ang isa pang babae. Ito ay si Elizabeth na sa publiko at bukali nagpayag ng kanyang paghamak para sa unang sa isang mundo kung saan mas madaling maniwala sa isang kontrabida kaysa sa random, magulong trahedya. Ang mga chismis monggoers ay gumuhit ng isang tuwid, madilim na linya. Sa katunayan, inakusahan nila si Elizabeth Oropesa na pagtatapos mula sa publikong kritisismo hanggang sa supernatural na pakikiligma na nagresulta ng chismis na siya nga ang inaresto kumakailan lamang ng mga otoridad.